Matagal ko na siyang gustong regaluhan sa birthday niya. Noong birthday niya pa, mga nakalipas niyang birthday, gustong-gusto ko na talaga siyang regaluhan. Lagi akong kinakapos sa budget, ganyan. Gusto ko kasi na, syempre nakikitang masaya yung mama ko, ganun. Iyak ako. Deserve niyang maranasan talaga yung lahat ng magagandang bagay dito sa mundo. At walang nakakaalam. Bakit? Ito sa Mother's Day kasi na. Yan. Hi guys! Gusto ko nga lang palang i-share sa inyo na malapit na nga palang mag-birthday yung mama ko. Magbe-birthday siya sa March 28. Oo, sa March 28 na, 'di ba malapit na. Today is March 22. Ang mama ko na yan, never yan nagkaroon ng brand new cellphone na bili niya para sa sarili niya. Backstory lang, ganito yon, kaya hindi siya nakakabili ng brand new cellphone para sa sarili niya. I'm a product of a broken family. Yon, broken family kami, tapos kasambahay yung trabaho ng mama ko. Tapos 4 kaming magkakapatid nun, ako yung panganay, tas kaliliitan kami nun, lalo na yung mga sumunod sa akin. So parang, syempre kasambahay yung trabaho ng mama ko. Alam naman natin na kapag kasambahay, maliit lang yung sinasahod. Lalo noon, maliit talaga yung sinasahod ng kasambahay. Hirap yung trabaho pero maliit yung sinasahod ng kasambahay. So, ikaw, as a single mom, as a single parent na bumubuhay sa 4 mong anak na kaliliitan, tas nag-aaral ako noon, hindi niya maisingit yung pagbili ng brand new cellphone. Dahil maliit lang yung sinasahod niya, kulang pa na pang araw-araw nga namin yung sinasahod niya eh. Pang pagkain lang talaga, tas minsan kinukulang pa talaga. Tapos that time nangungupahan pa kami kasi wala naman kaming sariling bahay at lupa. Until now naman. Tapos yon, kaya di niya masingit yung pagbili ng brand new cellphone. Hindi ko alam kung nagkaroon siya ng brand new cellphone na bigay ng amo niya, pero sa natatandaan ko, parang sa natatandaan ko, 3 beses lang siya nagkaroon ng cellphone. Nung una, Filipino yung amo niya, tapos naregaluhan siya ng keypad na cellphone. Tapos yung pangalawa pa, nagkaroon na siya ng Korean na amo, parang niregaluhan siya ng keypad ulit na cellphone. Tapos pangatlo, yung Korean niya ulit na amo na touchscreen na yung niregalo sa kanya. Pero sa tuwing niregaluhan niyang mama ko na yan ng amo niya ng cellphone, yung cellphone na yon sa amin din napupunta magkakapatid. Lalo na sa akin. Kasi ako yung panganay, tas ako yung mas nakakaalam sa mga pagkuting-ting-kuting-ting ng cellphone, ganon, or nagsasalitan kami magkakapatid kasi gawa ng mga games sa cellphone. Tas nung time na yon, syempre yung mama ko, focus lang nan sa pagtatrabaho, parang wala siyang time na mag-cellphone. Kailangan niyang kumayod kasi mag-isa lang siya na nagtataguyod sa aming 4 na magkakapatid, tas kaliliitan, tas nag-aaral pa ako nun. So ayun, kaya hindi niya rin masyadong nagagamit yung mga cellphone na nabibigay sa kanya dati. Hanggang sa, syempre, nagdalagahan na kami, binataan, lumaka na kami, ganon. So, parang wala nang masyadong iniintindi yung mama ko. Tapos, hanggang sa parang nauso na talaga nun yung Facebook, yung cellphone, yung technology, ganon. Makauso naman, nakala mo sinaunang tao ako eh, no? Basta yun, nauso na. Tapos, may Facebook na rin ako nun that time. Tapos, naisip ko na parang gawan yung mama ko ng Facebook. Naisip ko kasi nun, isa yung purpose na kaya ko siya ginawa ng Facebook is para makontak niya yung ibang mga kamag-anak niya na kilala niya, magkaroon sila ng communication, ganyan. Mama ko kasi, mag-isa lang siya sa tunay, wala siyang kapatid, ganon. Tapos, pero kilala naman daw niya yung mga nakakwento niya sa akin, syempre anak niya ako, 'di ba? Na kilala naman daw niya yung mga kapatid niya sa tatay niya, ganyan, sa nanay niya. So parang ako naisip ko, siguro gusto niya, baka gusto niya na maging parang nababanggit niya rin naman sa akin na gusto niya na maging friend sila, ganyan, magkaroon ng komunikasyon. So kaya ako, parang ginawan ko siya na ng Facebook. Tapos yun na nga, nung ginawan ko siya ng Facebook, tapos nawili na siya. Siyempre, wala na siya inaalaga ang mga bata nun. Tapos marami na siyang time, ganun, para mag-Facebook. Karoon na siya ng ibang komunikasyon dun sa mga kapatid niya, lalo na dun sa kuya niya, ganun, nakaklose niya daw talaga yon. Tapos kapag na-stress siya, syempre sa mga naobserbahan ko, kapag na-stress siya sa buhay, sobrang daming problema, nakikita ko na
Isa yung Facebook sa naging stress reliever niya. Lalo nung nagkaroon na siya ng mga friends sa Facebook, mga ka-chats, ganon. Lalo siyang nawili mag-Facebook, day. Naalala ko nga nung ganon, nung nagkaroon na siya ng mga kaibigan sa Facebook. Ay nako, parang ayaw na magtrabaho. Parang gusto na lang maghapon nakatunganga sa Facebook. Maghapon nakikipag-chat. Ay nako, tatawa lang ako sa kanya. Eto, dati nga hindi siya marunong mag-Facebook nung una ko siyang ginawan. Siyempre, lahat naman tayo, 'di ba? Kung first time pa lang natin mararanasan yung bagay na yon, bago ka doon, mangangapa ka pa, aalamin mo pa ganon. Pero ngayon, ewan ko na lang, parang mas magaling na yata siya sa akin. Para mas marami na yatang alam. Dati, nung hindi pa siya marunong, lagi niya akong kinukulit, paano daw yung ganito, paano daw yung ganyan. Minsan nairita na ako, paano siya turuan. Sabi ko, paulit-ulit na lang tayo. Pero, syempre, di ba, patient, mama ko yun eh. Talo pa siyang na-addict nung, nagkaroon kasi ako ng ng second hand na tablet. Bilhin namin yun ng boyfriend ko. Tapos, nagkaroon ako ng cellphone. Pinaubaya ko na muna yun sa kanila, pinahiram ko sa kanila, sa ganon. Kasi pinahiram ko lang, hindi ko binigay kasi nga bala ko nabilihan siya ng brand new cellphone. Yon, kaya pinahiram ko lang yung tablet kasi kailangan ko din yon. Soon, kailangan ko din soon. Tapos yan, nung pinahiram ko yun sa kanya, ay nako, maghapon magdamag na. Alam mo yung bag niya, kulang na lang mapunta dito. Charot. Basta yun. Tapos parang gusto niya nang magkaroon ng bagong cellphone. Pero dahil sa hirap ng buhay, dati kasi hirap na hirap talaga kami. Pero ngayon kasi, hindi naman kami mayaman ngayon. Dati hirap na hirap kami, ngayon mahirap na lang. Baka ganun na. Pero mahirap pa din kami ngayon na, hindi kami mayaman, ganun. Tapos, yon, sa natuto siyang mag-Facebook, nagkaroon siya ng mga friends doon, parang gusto niya nang magkaroon ng cellphone. Kaya lang, hindi pa rin siya makabili. Nagtatrabaho pa rin siya until now, pero hindi nakasambahay. Nagtatrabaho na siya doon sa pinagtatrabawan ko dati, store yon. Sales lady na siya sa store. Yun nga, gusto niya nang magkaroon ng cellphone pero di pa rin siya makabili kasi magkano din naman yung sinasahod niya lang doon sa pag lady sa store. Parang pang survive lang araw-araw ganun, di na may sisingit yung pagbili ng mga wants. Matagal ko na siyang gustong regaluhan sa birthday niya. Noong birthday niya pa, mga nakalipas niyang birthday, gusto ko na talaga siyang regaluhan ng brand new cellphone. Kaya lang, hindi nga maisingit kasi lagi akong kinakapos sa budget, ganyan. Siyempre, ang trabaho ko is production operator. Alam naman natin na hindi din ganun kalakihan yung sahod ng production operator. Sobrang thankful naman ako at blessed kasi may trabaho ako at yun yung nagtatawid sa amin sa pang-araw-araw para makasurvive. Pero syempre, alam niyo na kung magkano yung kinikita ng production operator. Kung ako nga ako sarili ko, nakabili lang ako ng brand new cellphone. Dito bili, installment pa nga. Nung October lang ako ng 2024 nakabili ng first ever brand new cellphone ko. Dito bili, installment pa nga. Tapos, paano ko pa masisingit yung sa mama ko kung yung sarili ko ng cellphone nung October ko lang nabili, 'di ba? Dito bili, installment pa nga. Nangungupahan pa kami ng boyfriend ko. Oo, hindi na ako kasama sa mama ko. Kasama ko na yung boyfriend ko, nangungupahan na kaming dalawa. Tapos syempre may mga bills na binabayaran, lalo na nung may motor pa kami na installment, ganun. So parang kahit anong gusto ko, nabilihan siya ng brand new cellphone kasi alam ko na isa yun sa nagiging stress reliever niya, sasaya siya doon, ganun. Gusto ko kasi na siyempre nakikitang masaya yung mama ko, ganun. Iyak ako. Sino ba namang anak ang ayaw na nakikitang masaya yung magulang, di ba? Yeah. Tapos, ayun. Ilang beses ko na siyang gustong bilhan sa tuwing nagbe-birthday siya taon-taon. Nagwi-wish ako na one day, mabilihan ko siya ng ganito. And ngayong 2025, sinabi ko talaga sa sarili ko na sa birthday ng mama ko, bibilihan ko talaga siya ng brand new cellphone. Basta isa sa goal ko ngayong 2025 is mabigay yung brand new cellphone sa mama ko. So, matagal ko na siyang gustong bilhan pero hindi ko nga siya mabilhan, ganan, kasi palaging kinakapos sa budget. Tapos ngayong birthday niya, gusto ko sana na mabilhan siya, sana mabilhan ko siya ngayong birthday niya kasi matagal ko nang gustong bilhan yung mama ko ng cellphone talaga. Parang deserve niyang magkaroon ng bagong cellphone, ganyan, deserve niya. Hindi lang cellphone,
Deserve niya yung lahat ng magagandang bagay dito sa mundo. Deserve niyang maranasan yung lahat ng magagandang bagay dito sa mundo. Sa lahat ng pinagdaanan niya, simula ng mga bata pa kami hanggang sa pagpapalaki sa amin, grabe, deserve niyang maranasan talaga yung lahat ng magagandang bagay dito sa mundo. At walang nakakaalam Walang nakakaalam ng lahat ng pinaghirapan niya kundi kami lang. Lalo na ako na panganay, kitang-kita ko lahat ng pinaghirapan niya. Kitang-kita ko paano niya kami tinaguyod habang lumalaki. Naiyak ako. Ayun. Yan. Bilang panganay, syempre ako yung mas mabilis nag-matured, nagkaedad, ganun. Kitang-kita ko paano niya kami tinaguyod. 4 kami kaliliitan, kasambahay yung trabaho niya, ganun. Tapos, naiyak ako. Kitang-kita ko paano niya kami pinalaki. Lahat ng pinagdaanan niya, alam ko. So, kaya alam ko na deserve niyang magkaroon ng brand new cellphone. Bakit naman ang arte? Hindi, naiyak talaga ako. Deserve niya talagang magkaroon ng brand new cellphone sa birthday niya. And sana, dahil matagal ko naman na yung gusto, na gusto na mabigay sa kanya, and hopefully, ngayong darating na birthday niya, mabigay ko na sana yung matagal ko nang gustong iregalo sa kanya. Serve niya yung lahat ng magagandang bagay dito sa mundo. Ako, gusto ko maging successful sa buhay para sa kanya at sa mga kapatid ko. As a panganay, gusto ko talaga maging successful sa buhay. Isa sa reason nun is gusto ko kasi may ahon sa kahirapan yung mama ko at yung mga kapatid ko. Lalo na yung mama ko kasi syempre, hindi naman siya pabata. So parang ako, minsan, there are times na parang na-stress ako kasi at the same time nape-pressure ako kasi parang nagkakaedad na yung mama ko. Parang kailangan ko, sabi ko sa sarili ko, parang kailangan ko na agad maging successful kasi hindi na bumabata yung mama ko, parang syempre uma-adjust yung edad niya. So parang gusto ko bago siya mag-60, ganon, parang basta, madami akong plano. Ayoko na lang muna sabihin dito yung mga plan ko. Basta marami akong plano sa mama ko, sa mga kapatid ko, ganyan. Kaya gusto ko maging successful sa buhay kasi gusto ko na ako mismo yung mag-angat sa kanila sa kahirapan. Lalo na sa mga hirap na dinanas namin na grabe, isa yun sa nagpamulat sa akin kaya gusto ko maging successful at may ahon sila sa hirap. Grabe, but parang i-share ko lang dapat dito yung yung gusto kong iregalo sa mama ko, but parang ang haba na nito, tapos parang sobrang nadaldal ko na yung buhay namin dito, naging talambuhay na namin to. And yun lang naman, gusto ko lang i-share sa inyo na gusto kong regaluhan yung mama ko nga ng brand new cellphone sa darating na birthday niya, and sana talaga maregaluhan ko siya. Video pa, post lang. Maliit. Paano pag nagkasalpong ka maliit? Ay, dinalaw ka na ng problema. Dapat tablet na talaga cellphone mo. Kahit na sa jeep, hindi ka nahihiya. Dala-dala mo sabi sa jeep. Bakit naman ako mahihiya? Akala mo cellphone yung kukunin na sa bag na. Sasabihin sa pagbaga naman. Paglabas, unlock. Anong ganap sa birthday mo? Wala, nasaktan ulo. Ba't naman nasakit yung ulo mo? Ano pera? Sakit ulo, walang pera. Sakit ulo, walang pera. Ang galing na baby si baby. Hindi, paano yun? Anong ganap sa birthday mo? Sakit ulo, walang pera. Paano yun? Anong ganap sa birthday mo? Wala nga at walang money. Sakit ulo, walang pera. Diba magba-birthday ka na? Tapos, anong wish mo sa birthday mo? Wala. Dali. Kung sakaling may ibibigay sa'yo na isang bagay talaga na gustong-gusto mo, anong gusto mong ibigay sa'yo? Cellphone. Bakit?
Para makapag-usap kami ng aking apam. Gustong gusto mo talaga ang cellphone. Opo. Bakit? Kasi magko-call kami, mag-busy kami ng aking iPhone. March 28 nga, birthday niya, hindi ko nga siya naregaluhan ng cellphone. Sa kadahilan ng alam niya na, financial. Pero kahit na hindi ko siya niregaluhan ng cellphone nung birthday niya, March 28, sabi ko sa sarili ko, sa ibang mga araw o sa ibang mga buwan na lang kapag nakaluwag-luwag na kasi mas may kailangang unahin na bayaran. Hindi pa rin nawala sa isip ko na regaluhan siya ng cellphone. Hanggang dumating ang May 11, Mother's Day to. Sabi ko sa sarili ko, ngayon ko na lang kaya siya regaluhan. Perfect day, perfect timing kasi nga Mother's Day. Ito na lang kaya yung ipa-Mother's Day ko sa kanya. Total, hindi ko rin naman siya nariregaluhan palagi kapag Mother's Day. Bilang lang sa daliri yung mga times na may naibagay ako sa kanya kapag Mother's Day. At yun na nga, nagpasya na ako na ito na yon, nag-decide na ako ito na talaga yon, ngayon na yon. At syempre, kinausap ko na rin yung boyfriend ko about this. At okay na okay naman sa kanya at napaka-supportive niya din naman sa akin. Then nagpunta kami ng Robinson at pumunta kami sa installment na cellphone. Ayoko sana na installment na kunin to kasi sayang yung interest niya. Syempre, no choice naman ako, mabigat para sa akin kapag isang bagsakan or cash. Tapos, kailangan ko pang budgetin yung pera namin. Kaya napagdesisyon na namin ng boyfriend ko na installment na lang yung kunin namin. At pagpunta nga namin dito, laking tuwa ko naman kasi yung nakuha namin na cellphone ay zero interest naman. Kaya okay na din talaga sa amin na installment yung kinuha namin. May buwan-buwan mang binabayaran pero hindi naman ganun kalaki. At sa sobrang supportive ng boyfriend ko, sa kanya niya ipinangalan niyang installment na cellphone na kinuha ko na yan. Nangangamba kasi kami nung una na baka pag sa akin ipinangalan ay hindi ako makakuha. 799 siya pag may opo. Kaya kasi Kaya na-discount ako. 8499 siya ma'am. Pakita Kasi at that time, hinuhulugan ko pa rin yung cellphone ko. Nangamba kami na baka matrace nila na may hinuhulugan pa akong cellphone tapos kapag sa akin ko ipinangalan ay hindi kami makakuha. Kaya naman nag-decide kami ng boyfriend ko na sa kanya na lang ipangalan. At ng mga oras na to nga pala guys, chinecheck na nga dyan yung cellphone na kukunin namin. Sobra yung pangamba namin na baka pag sa akin ipinangalan ay hindi kami makakuha ng another cellphone kasi nga may hinuhulugan pa ako. Pero nung nandito na kami ay nasabi na rin naman namin na may hinuhulugan pa ako pero hindi na namin sinabi na ako dapat yung kukuha ng cellphone na kinukuha namin ngayon. At nalaman ko nga na pwede pala yun na dalawa yung kuhanin mo. Pwede naman palang kumuha pa ng another installment kahit na may binabayaran ka pa as long as malapit ka nang matapos at hindi ka pumapalya sa hulog. Sobrang saya ko nung araw na hindi ko maipaliwanag yung saya na nararamdaman ko kasi 'di ba finally yung matagal na matagal ko nang gustong ibigay sa mama ko na ibigay ko na sa kanya at alam ko na magiging masaya siya dito, siguradong sigurado ako. Kaya naman grabe yung fulfillment sa puso ko kahit na alam ko na pagkatapos nito, buwan-buwan may huhulugan ako. Pero okay lang. Okay lang sa akin kasi para naman yun sa mama ko and sobrang happy ako at alam ko na pag binigay ko to sa kanya, sobrang happy niya din. And to my boyfriend, thank you so much palagi sa lahat ng suporta, sa lahat ng bagay na gusto kong gawin, sa lahat ng bagay na gusto kong tuparin. Maraming salamat palagi sa pagsama sa akin, sa lahat-lahat. Hindi mo alam kung gaano ko palaging nagpapasalamat sa iyo ng sobra sa lahat-lahat. At pagkatapos nga namin kumuha ng cellphone ay nagutom nga kami kaya dumiretso kaming dalawa sa Jollibee. Kumain muna kami dito saglit para din pag uwi ay hindi na kami kakain kasi anong oras na din to. Gabi na rin ng mga oras na to at sigurado ako nagagabihin na kami pag uwi kasi medyo traffic. Napakadalang namin na kumain sa labas at siguro naman ay deserve namin na i-treat namin yung sarili namin minsan sa mga ganitong bagay. Dahil pinaghirapan at pinagtrabahuhan namin ang binili namin dito. At pagkatapos nun ay dumiretso na kami kina mama at gabi na nga ng mga oras na to. Usod-sod. Dita? Pakala si Maya mag-ina. Mas kayo maglaran. Yan. Okay na. Dita? Pakala si Maya mag-ina. Mas kayo maglaran. Yan. Okay na. Baka nakikita mo. Pakita, wala nga kumakita eh. Ilan daw po, tita? Ha? Ilan daw pong dalili? Ang dalili. Ah, Lima. hindi po. Bilangan niyo po kailan to? Ayan. Alo. Ano, napakaingay na ito. Kapitan na muna. Oh, bakit? Ito pa Mother's Day ko na. Yan. Jollibee! Inyeng, hindi ka na makita. Ah.
laman? Kain mo muna. Kunin eh. Kunin ko lang. Ay, sapatos? Teka lang. Ano to? Ano yan? Nakabawag. Hulaan mo na. Ano? Box na ano? Di ka kita eh. Sapatos. Ayun. Sapatos? Ayun, nawala na. Ano yan? Sandals o ano? Sapatos talaga? Sandals o sapatos talaga? Papadama ko sa'yo ha? Wala. Damit ko to. O, wala yan. Maliit ba? Hindi ko alam kung ano. Baba mo? Ayun. Pabango? Yung apat na piraso yan ah. Ay, pasabihin. Bilta mo na yung tatak! Ang sabihin mo! Tatak. Sunog! Ano ba to? May plastic. Teka. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Ayan. Ano yan? Anong tatak lang? Hindi ko ay, ano ba to? Babango? Oh, Hindi. panggang, Wala ka mo una! Huwag mong buksan! Ay, di ko, ba? Oh, ano Alam mo kasi na kulo naman pa naman mahulaan. Ano to? pwede. Kulong? Oo. Kulo ay... Nasa letter O una. Hindi. Para saan? Sinasaksak! Nasaksak? Ay! Alam ko na, baka ano, sabay na. Headset! Oo. Hindi headset! Ano? Isa pa kalo. Ano kalo? Damay mo na. Ano? Ano kalo? Ano nagsisimula saan? Pwedeng anak? Wag yan. Anak, Speaker? hindi. Pwedeng i-connect kahit saan. Ay, TV! TV. Ano? Alam mo, alam niya na, may surprise lang siya. Anong ano? Sige. Sabi mo, kagaya ng Ining, binababa yun, Ining. Kagaya lang sa akin. Binababa, ay, tiyatas na agad yan. Kagaya ng Meron sa'yo? akong Hindi kasi ganito. maubos agad. Ay! Alam ko na, baka siya na punto. Hindi! Ano? kagaya ng kanya. Nye, tablet? Ano ba sa tablet? Ano sabi mo kanina? Cellphone? Cellphone? Oo. Cellphone? Cellphone. Cellphone! Ay! Yan, pa Mother's Day yan sa'yo. Buksan mo na. Happy ka sa'yo. Una kang happy ka. Opo. Opo! Ito pa Mother's Day mo sa akin? Oo. Ito po yung pa-Mother's Day sa akin ng aking loving daughter at saka ng aking loving, son-in-law. Nagpapasalamat po ako ng sobra. Cellphone na po ako. First time. For the first time. Thank you so much. 8%. Pinalaki ko na din yung sulat lang. Oh. Kasi diba, Google. Inilipat ko dito yung ipad ko na sim. Eh, di kami na nagmamay-ari ng Hindi, tablet. kukunin na namin Kung yan. na doon, ni Ega Ega. Ba't may games agad? Sadya nandiyan yan. Pag ano. Ano ba? Okay, ito lang pag manood. Anong camera? Maganda. Pwede ka lang mag-video call dito ha. Oh. Hello! Pang-contact kay Carlo at kay Joshua. Ethel lang din yung, Ethel naman yung akin. Nakaka-video call ka na dito ng mga apam mo. Wala opening dyan. Okay. Wala, ano yun? First picture. Hindi pa ito kagaya na sa akin. Ang sabi daw po doon ay Ang sabi doon ay ano daw to? Para hindi madaling masira, 15 to 20% i-charge na. Huwag daw gagamitin yung naka-charge. Dapat daw hindi siya shutdown. Hindi lang sila shutdown ha! Opo. I-charge ko na. Kaso wala akong load, so Oh. hindi kita madadownloadan ng app. Bukas na lang. Ay, ilipat mo muna yung SIM? Oh, ang cute mo. Asan ang SIM mo? Wala Dati. akong SIM. Pero ko lang din yung SIM no. Ang kawawa niya.
Mag-WhatsApp ko ba cellphone? Hindi kayo papabayaan? Naman daw, totoong SIM na yun. Ano na ang ginagamit ko? Ay, mag-akin na yan. Bibigyan na nakita ng bagay. Hindi naman na siya pass. Hindi pa talaga yung SIM ngayon. Huwag naman ngayon. Pwede ba? Wag mo na ngayon. Hindi mo pa naman magagamit ng apps. Hindi ka ma-online. Oh, may cellphone ka na ha. Alam mo, naaawan ako dun eh. Sabi niya sa akin na sa DIY kami. Kanina nga, ano? headset? Wala kasama. Nasa DIY kami. Sabi niya, gusto ko ng earphone daw. Gusto nga earphone. Pag ka mag-earphone, wala kang cellphone. Para doon pag nagka-cellphone siya. Ano yun? Dito, ay, nagkasi ako video O call. doon sa sa tablet. Siyempre, nag-video call kami. Hindi yan nagbaba, kagaya sa tablet. Kaya, Nasa tablet pa lang. Huwag mo yung lagyan ng madami app. WhatsApp lang. Ang laro lang, palaro mo lang sa 28 TikTok. Temper dog, muna kayo din. Pag ginanto mo, dalawang tao. Lagyan mo password, baka mawala. Lagi mo password, ngayon na. Ano lalo dito? Huwag na, baka makalimutan pa. Hindi, alam niyo yun. Birthday niya. Wala kayo. Ang ano niya, taski, yung sa akin dito pinipindot pagbubuhayin. Ito dito ko ha. Oo nga. Sa gilid, kagaya ng tablet. Hindi. Yung password! Ah, Tama na lang. Ayun. Paano naman ako dito? Nangungulila na ako. Ang tagal ko na nauna pa siya.